Naisip mo na ba na isang simpleng bagay na nakasabit sa dingding ng iyong tahanan ay maaaring magdala ng isang misteryo na kayang baguhin ang buong kapalaran? May mga kwento na tumatawid sa mga henerasyon, mga kwento na hindi maipaliwanag sa lohika pero nagiiwan ng malalim na bakas sa kaluluwa. Sa mga kwentong ito, isa sa kanila ay ikinukwento ng mga pamilya na sa katahimikan nasasaksihan ang epekto ng isang bagay na tila napakaliit, ang pagkakaroon ng krus sa kanilang mga tahanan. Sa videong ito, tayo'y lulubog sa isang salaysay na nag-uugnay ng pananampalataya, karanasan at pagbabago. Tayo'y makikinig sa mga alingaw-ngaw ng mga turo na hango sa Padre Pio, isang taong naniniwala na ang krus ay hindi lamang kahoy o simbolo, kundi isang buhay na tanda ng pag-ibig na hindi kailanman iniiwan. Maghanda ka dahil ngayon ay tuklasin natin ang tatlong bagay na nangyayari lamang kapag may krus sa bahay. Ang aming salaysay ay nagsisimula sa isang maliit na nayon sa loob ng Italia kung saan maraming simpleng pamilya ang naghahanap ng aliw sa gitna ng mga hirap noong ika-20 siglo. Sa kanila may isang simpleng bahay na may dingding na gastado na ng panahon at mga bintanang pinapapasok ang malamig na hangin mula sa mga bundok. Doon nakatira ang isang pamilya na kahit mahirap sa material na bagay ay nag-aalaga ng isang hindi natitinag na pananampalataya. Sa pasukan ng bahay na iyon, nakasabit sa itaas ng pinto na gawa sa kahoy ay may krus. Hindi ito gawa sa ginto o mahalagang bato, kundi sa magaspang na kahoy. Ang krus na iyon ay hindi lamang palamuti. Ito ay kumakatawan sa isang pagpili, isang tahimik na pahayag ng tiwala. At sa pamamagitan ng kwento ng pamilyang iyon at ng marami pang katulad nito, ay maiintindihan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng krus sa bahay. Ang kwento ay umiikot sa tatlong simbolikong tauhan. Ang ina ng pamilya, isang babaeng may malambot na puso na hinihimok ng pagnanais na protektahan ng kanyang mga anak. Ang ama, isang masipag na lalaki na madalas pagod sa mga laban ng buhay pero nakikita sa pananampalataya ang tanging lakas para magpatuloy. Ang mga anak maliit at mausisa na natututo mula pa sa murang edad na tingnan ang krus bilang tanda ng pag-asa. Ang mga tauhang ito ay walang tiyak na pangalan dahil maaari silang maging sino man sa atin. Ang kanilang motibasyon ay simple at malalim, makahanap ng seguridad, lakas at kapayapaan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ang dilema na tumatawid sa salaysay na ito ay pareho sa marami sa atin. Paano harapin ang mga takot na hindi nakikita, ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap, ang mga krisis na nagbabanta sa pamilya at sa mismong pananampalataya? Paano panatilihing buhay ang apoy kapag lahat sa paligid ay tila madilim? Dito pumapasok ang krus. Para sa mga tumatanggap nito sa loob ng bahay, ito ay hindi lamang isang piraso ng kahoy, kundi nagiging presensya, kasama, pagtitiis at pag-ibig. Ang unang bagay na inaalok ng krus ay proteksyon. Sa simpleng tahanan na iyon, ang mga gabi ay madalas na hindi mapakali. Ang ama, habang isinasara ang pinto, ay tumitingin sa krusipiko sa itaas ng pasukan at humihinga ng maluwag. Hindi niya sigurado ang susunod na araw, pero alam niyang may mas malaking bagay na nagbabantay sa kanyang bahay. Marami sa mga nabubuhay kasama ang krus ang nagkukwento na nararamdaman nila ang parehong seguridad. Hindi ito pangako ng kawalan ng hirap, kundi katiyakan na walang kadiliman na sapat na malakas kapag naninirahan ng banal na presensya sa espasyo. At ikaw, naranasan mo na ba ang ganitong pakiramdam? Kung oo, ibahagi sa comments ang iyong kwento. Ang channel na ito ay umiiral para bigyan ng tinig ang mga karanasan na nag-i-inspire sa isa't isa. At kung hindi ka pa miyembro ng aming komunidad, mag-subscribe para makasama tayo sa paglalakbay na ito ng pananampalataya at pag-asa. Ang krus sa tahanan na iyon ay hindi tinitingnan bilang anting-anting,
kundi bilang buhay na paalala na ang kasamaan ay walang huling salita. Ang ina madalas na nag-aalala kapag nagkakasakit ang mga anak o kapag naiipon ang mga bayarin ay nakakahanap ng lakas sa pagdarasal sa harap nito. Para bang sa maliit na bagay na gawa sa kahoy ay nakasalalay ang katiyakan na naroroon ng Diyos na nag-aalaga sa bawat detalye na hindi nakikita. Ang patotoo na ito ay hindi lamang sa pamilyang iyon. Ilan sa atin ang hindi pa naranasan ang hindi inaasahang kapayapaan kapag pumapasok sa isang bahay kung saan nakalagay ang krus ng simple. Para bang ang puso, kahit hindi napapansin, ay nakakapahinga sa seguridad. Ang krus ay hindi nag-aalis ng mga problema, kundi inilalagay ang mga ito sa tamang pananaw. Ito ay nagpapaalala na hindi tayo naglalakad ng mag-isa. Ang ikalawang bagay na nangyayari kapag may krus sa bahay ay mas malalim pa. Ito ay nagpapalakas sa pananampalataya. Sa parehong nayon, ang mga anak ay lumalaki sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Pero sa bawat pag-angat ng kanilang mata at pagkakita sa krusipiko, naiintindihan nila kahit walang salita na may mas malaking kwento na sumusuporta sa kanila. Ang krus ay nagiging bukas na aklat kung saan maaari nilang basahin ang tungkol sa sakripisyo, pag-ibig at tagumpay. Marami ang nagkukwento na sa pagpapanatili ng krus sa bahay, nagsisimula silang magdasal ng mas madalas, mag-isip ng mas madalas, maramdaman ang pagnanais na lumapit sa banal. Ang pananampalataya na dati ay tila mahina ay nagsisimula ng mag-ugat tulad ng puno na lumalalim ang ugat sa panahon ng tagtuyot. Dahil ang krus ay ang araw-araw na paalala na iyan, hindi mahalaga ang tindi ng sakit, may isang nanalo na para sa atin sa pinakamahirap na laban. Nakakatuwa kung paano ang maliliit na kilos ay maaaring magbago ng buong gawain. Isang simpleng tingin sa krus sa simula ng araw ay maaaring magdala ng tapang. Isang tingin bago matulog ay maaaring ibalik ang katahimikan. Unti-unti, ang krus ay tumitigil na maging kahoy at nagiging kasama, tahimik na kumpidensyal, presensya na sumusuporta. At baka ikaw din ay naranasan na ito. Sa mga sandali ng pagdududa, ang pagtingin sa krus ay nagdala ng kaliwanagan. Sa mga sandali ng kahinaan, ito ay nag-alok ng lakas. Kung nangyari na ito sa iyo, ibahagi sa comments dahil ang iyong patotoo ay maaaring maging sagot na kailangan marinig ng iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sumali sa komunidad na ito. Dito, bawat patotoo ay binhi na nag-i-inspire sa ibang buhay. Pero may isa pang ikatlong sukat, baka ang pinakamaganda. Ang krus ay nagdadala ng kapayapaan at pagkakaisa sa tahanan. Naalala mo ba ang pamilyang iyon? Sa gitna ng mga away minsan at mga tensyon na likas sa buhay, ang krus ay laging naroroon, tahimik, nagpapaalala sa kanila na ang pag-ibig ay pagpili ng paglilingkod, pagpapatawad at muling pagsisimula. Ilang beses ba ang ama pagkatapos ng away ay tumitingin sa krusipiko at nakakahanap ng tapang para humingi ng tawad? Ilang beses ba ang ina, pagod na, ay naaalala na ang pasensya ay isa ring uri ng pag-ibig? Dito ang krus ay tumitigil na maging simbolo lamang ng relihiyon at nagiging guro. Ito ay nagtuturo na walang tunay na kapayapaan nang walang pagkakasundo, na walang pagkakaisa nang walang pagpapakumbaba. At ilang bahay ba ang hindi pa nabago sa simpleng paraan ng paglalagay ng krus sa dingding? Hindi ito salamangka, hindi ito pamahiin, ito ay buhay na paalala na si Kristo ang sentro at kung saan siya naaalala, namumukadkad ang pag-ibig at pagpapanumbalik. Kaya naman tayo ay dumating sa pinakamalakas na bahagi ng pagmumuni-muni na ito, ang pagkaunawa na ang krus ay hindi bagay na walang buhay, kundi tulay sa pagitan ng tao at ng banal. Kapag naroroon ang krus sa isang bahay, ito ay nag-aanunsyo na ang tahanan na iyon ay pag-aari ng isang bagay na mas malaki kaysa sa mismong panahon. Ito ay nagbabago ng mga dingding sa kanlungan, nagbabago ng katahimikan sa dasal, nagbabago ng mga salungatan sa pagkakataon ng pagpapatawad. Kaya,
Kung ngayon ay tumitingin ka sa paligid ng iyong bahay at napapansin ang kawalan, baka ito na ang oras para pumili ng simpleng paraan na ito. Maglagay ng krus sa kitang-kitang lugar. Hindi bilang palamuti, kundi bilang araw-araw na patotoo ng pananampalataya. Dahil tatlong bagay ang mangyayari. Mararamdaman mo ang proteksyon, lalakas ang iyong pananampalataya at makakahanap ang iyong pamilya ng mas maraming kapayapaan. At dito ang aming huling imbitasyon. Ikwento sa comments kung naranasan mo na ang katulad nito. Ang iyong kwento ay maaaring maging liwanag para sa isang taong dumadaan sa kadiliman. At kung hindi ka pa miyembro ng komunidad na ito, mag-subscribe. Dito, bawat video ay ginawa para palakasin ang iyong pananampalataya, para iugnay ka sa mga turo na hango sa Padre Pio, at para paalalahanan na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Naway ang bawat krus sa bawat tahanan ay maging tanda ng pag-ibig, ng paghilom at ng pag-asa. At naway ang Diyos na nag-alaga sa simpleng pamilya, sanayon ay patuloy na mag-alaga sa iyo at sa iyong pamilya na nagdadala ng proteksyon, pananampalatayang nabago at kapayapaang sagana. Madalas, kapag pinag-uusapan ang krus, iniisip lamang natin ang pagdurusa. Pero sa totoo, ito ay tanda ng tagumpay. Ang tagumpay na nagmumula sa pagbibigay, ang tagumpay na namumukadkad sa gitna ng sakit. Si Padre Pio ay madalas na nagsasabi na ang krus ay ang susi na nagbubukas ng mga pinto ng langit. At baka kaya maraming simpleng pamilya ang nakahanap dito ng patuloy na kanlungan, kahit na ang mundo sa paligid ay tila gumuho. Ang susi na ito, kapag naroroon sa ating tahanan, ay nagbubukas ng mga pinto na madalas ay nakasara sa loob natin. Ang takot, ang kawalan ng tiwala, ang kawalan ng pagpapatawad. Ilang beses ba tayong hinahayaan na ang mga sugat ng nakaraan ay maglayo sa atin sa mga mahal natin? Ang krus sa kanyang tahimik na katatagan ay nagpapaalala sa atin na laging may daan pabalik, isang muling pagsisimula na posible. Naalala ko ang narinig ko minsan na kwento ng isang batang babae na nawalan ng lahat ng pag-asa pagkatapos ng malaking pagkawala. Ikinuwento niya na nang pumasok siya sa kwarto ng kanyang lola, nakita niya ang krus na nakasabit sa dingding. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang parang isang yakap na hindi nakikita. Hindi ito mga salita, hindi paliwanag, kundi isang malalim na katiyakan. Hindi ka nag-iisa. At mula roon, unti-unti nakahanap siya ng lakas para magpatuloy. Iyan ang ginagawa ng krus. Ito ay nagsasalita ng walang salita, nag-aaliw ng walang talumpati, nagbibigay gabay ng hindi gumagalaw. Ang presensya ng krus sa bahay ay nagtuturo rin sa mga mas batang puso. Ang mga bata na lumalaki na nakatingin dito ay natututo na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga tagumpay sa material, kundi tungkol sa pag-ibig, sakripisyo at pagbabahagi. At ang mga matatanda sa pagkakita sa krus araw-araw ay naalala na ang kanilang mga laban ay hindi walang saysay, na may mas malaking kahulugan sa likod ng bawat pagsisikap. Ang ikalawang aspeto, ang pagpapalakas ng pananampalataya ay parang apoy na hindi namamatay. Kahit na malakas ang ihip ng hangin, ito ay nakakahanap sa krus ng gasolina para manatiling buhay. May mga nagsasabi na pagkatapos maglagay ng krusipiko sa bahay, naramdaman nila ang pagnanais na magdasal ng mas madalas. Ang iba ay nagsasabi na nagsimula silang maramdaman ang panloob na kapayapaan sa mga sandali na dati ay puno lamang ng pag-aalala. Ito ay hindi aksidente. Ang krus ay hindi gumagana bilang mahika, kundi bilang patuloy na paalala ng isang presensya na sumusuporta. At paano tatanggihan ang kapangyarihang nagbabago ng ikatlong sukat, ang kapayapaan at pagkakaisa sa tahanan? Ang mga pamilyang nagkakahiwalay ay nakakahanap sa krus ng tawag para muling magsimula. Ang mga mag-asawa sa krisis ay nadidiskubre dito ang paalala na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pagbibigay. Ang mga anak at magulang ay natututo na ang pagpapatawad ay mas malakas kaysa sa anumang kayabangan. Kaya naman, sa maraming kultura, ang krus ay hindi lamang sa mga simbahan, kundi sa puso ng mga tahanan. Baka ngayon ay nararamdaman mo na kailangan ng iyong pamilya ang pagkakaisang ito.
Baka napapansin mo na ang mga away ay ninanakaw ang saya ng mga araw. Ang krus ay maaaring maging tahimik na paalala na ang pag-ibig ay kailangang mas malaki kaysa sa mga pagkakaiba. At kapag naaalala si Kristo bilang pundasyon, ang kapayapaan kahit na matagal ay laging nakakahanap ng daan. At dito ako magpapahinga para imbitahan ka. Ibahagi sa comments kung paano naantig ng krus ang iyong buhay o ang buhay ng iyong pamilya. Ang iyong pagbabahagi ay maaaring eksakto ang kailangan marinig ng iba para hindi sumuko. At kung nararamdaman mo na ang content na ito ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya, mag-subscribe sa channel para patuloy tayong magbuo ng magkasama ng espasyong ito ng espiritualidad at pag-asa. Si Padre Pio ay naniniwala ng malalim na ang Diyos ay gumagawa sa maliliit na bagay. Ang krus sa bahay ay isa sa mga maliliit na malalaking pagpili. Hindi ito luho, hindi ito kapalaluan. Ito ay pagbibigay. Ito ay tanda na nais nating mabuhay sa ilalim ng liwanag ng isa na nanalo sa kamatayan. At kapag ginagawa natin ito, 3 pang-araw-araw na himala ang nangyayari, proteksyon na nag-aalis ng kadiliman, pananampalataya na nababago at kapayapaan na namumukadkad sa puso ng pamilya. At kahit na ang mundo ay tila maingay, ang krus ay nagtuturo sa atin ng halaga ng katahimikan, ang katahimikan na tumatanggap, ang katahimikan na naghihilom. Dahil madalas hindi natin kailangan ng mga handang sagot, kundi lamang ang katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Ang krus, sa kanyang pagiging simple, ay nag-aalok ng eksakto niyan. Sa buong video na ito, tayo ay naglakbay sa kwento ng mga pamilya, mga patotoo at mga pagmumuni-muni. Pero ngayon ay ikaw ang maaaring magpatuloy sa salaysay na ito. Ano ang ibig sabihin ng krus para sa iyo? Iwanan ang iyong kwento sa comments. Ang iyong tinig ay bahagi ng komunidad na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iniimbitahan kita ng buong puso sumali sa amin. Dito, bawat video ay ginawa ng may layunin na mag-inspire, mag-aliw at magpalakas sa pananampalataya ng nanonood. Naway ang krus sa iyong bahay ay hindi lamang kahoy, kundi maging buhay na tanda ng pag-ibig, ng tapang at ng kapayapaan. Naway ito ay maging yakap ng Diyos sa bawat bukang liwayway at ang ligtas na pahinga sa bawat paglubog ng araw. At naway ang mga salita ni Padre Pio ay umalingaw-ngaw sa ating mga puso. Ang krus ay ang hagdan patungo sa langit. At ganito natin tinatapos ang pagmumuni-muni na ito, na hinihiling na ang iyong tahanan ay laging lugar ng liwanag, ng dasal at ng pagkakaisa. Naway ang krus na iniingatan mo sa iyong tahanan ay maging araw-araw na patotoo na ang tagumpay ay nakuha na at na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay.